Tag-ulan na naman. At isa sa ating dapat i-check tuwing rainy season ay ang ating mga gutters. Ano-ano nga ba ang mga pagkakamali na maaari nating magawa sa ating mga roof gutters at ano ba ang tamang diskarte para dito? Manood at matuto. Anyway, since napag-uusapan na natin ang mga roof gutters, meron na tayong ginawang mga videos all about roofing. May mga video na tayo all about different design ng mga bubong, whether yung mga common or traditional to the modern type. Mayroon din tayong ginawang video all about roofing materials naman na pwede mo pagpilian. Video all about important details sa pagkakaroon ng typhoon resistant na mga bubong. So check na ang ating roofing playlist dito sa ating channel. If you want more videos gaya ng sa mga walls, flooring, openings, finishings at waterproofing, well, bisitahin nyo na ang ating channel at maraming video tungkol sa house design and construction. So ano pang hinihintay mo? Better subscribe in this channel para updated ka sa ating mga bagong videos. So let's start ang mga common roof gutter mistakes. Unang mistake, inadequate dimensions. So, nakasalalay sa tamang dimension ang efficiency ng isang gutter sa pagdidrain ng tubig. Inadequate yung sukat ng inyong roof gutters, maaaring umapaw o mag-overflow yung tubig tuwing may malakas na ulan or bumagsak mismo yung iyong alulod. So, ano nga ba mga standard dimension ng isang roof gutter? Example natin ang isang simpleng gable na roofing or yung tinatawag nating dos aguas na may dalawang gutters sa magkabilang sides. Well, ideally, ang lapad or ang width nito should start around 10 cm to 20 cm. Ang depth naman or lalim should start from 10 cm to 15 cm naman. Now, paano naman ang mga downspout or yung mga tubo? Ang ideal na gamitin ay yung mga 3 inches to 4 inches in diameter na mga PVC pipes. Isang basic rule, okay na yung 10 to 12 meters apart yung mga downspout or mga tubo. But if the length ng gutter ay shorter sa 10 meters, at least may dalawa pa ring downspout sa magkabilang dulo nito. But for me personally, para safe talaga yung drainage ng ating gutters, ay nilalagyan ko ng mga downspout aligned sa mga bawat perimeter na column ng bahay sa side ng gutter. Bumaraming isa, marami pang downspout ang pwedeng mag-drain sa tubig. Well, sa mga projects ko na ginamitan ko ng shed roof or uno aguas, especially yung may nakapalibot na parapet wall sa bubong, kaya masasabi nating parang inside gutter yon. Kasi ditong firewall, tapos naka-shed type na roof, at dito sa kabila yung gutter na nakaparapet. Pero hindi siya naka-align sa main na wall. So dahil nga iisang gutter line yon sa malaking shed type na roofing, gumamit tayo ng mas malalapad at malalalim na dimension sa ating gutter line. Nasa parang 30 centimeters yung lapad or width ng gutter at nasa 40 centimeters naman yung depth ng gutter na ito para mas malalim. So mas malapad, mas malalim na gutter, mas ma-avoid mo yung overflow ng tubig tuwing may malakas na ulan. At of course, dahil mayroong 4 na columns along this side sa perimeter wall, nilagyan ko rin ng at least 4 na downspout para again mas maraming tubo, mas avoid ang again pagbabara at pag-overflow ng tubig. So generally, the wider or mas malapad at mas malalim na mga gutters at maraming mga downspout or mga tubo for drainage, mas maiiwasan ang pag-overflow ng ating mga alulod sa ating bubong. Anyway, may ginawa na tayong video all about parapet roofing na ginawa natin sa ating isang project. Parapet roofing ay isang paraan upang siguraduhin na mas mapoprotektahan ang ating mga bubong laban sa lakas ng hangin tuwing may bagyo. So, pwede nyong i-check later ang video ito. And of course, watch na rin ang iba pa nating video sa ating roofing na playlist. Links on the description and comments below. Next, gutter mistake. Prone to blockage. Again, ang overflow
at ang collapse ng isang gutter or ating mga fascia rin commonly cause ng mga blockage or bara sa ating mga gutter lines. Dito bara sa gutter shaft, sa gutter drain, or sa mga downspout or tubo ng ating mga alulod. So ano nga bang mga common dahilan ng pagbabara ng ating mga gutter lines? Well, isa sa mga common na cause ng mga drainage blockage sa ating mismong gutter shaft or yung kahabaan ng ating gutter ay yung accumulation ng mga natural debris gaya ng mga patay na dahon, mga sanga at iba pang mga bagay-bagay, lalo na kung meron kayong punong malapit sa inyong bubong. Next, kung mas mababa yung inyong bubong kaysa inyong kapitbahay, maaari silang magtapon doon ng mga maliliit na basura na in time maiipon sa inyong gutter dahil nga from bubong pwede itong dalhin sa gutter ng hangin or ng ulan. Well, ano nga ba ang effective na solusyon dito bukod sa pagtitrim ng mga puno at pagsasaway sa ating mga neighbors? Well, effective na solusyon ang paggamit ng mga gutter guards. Ito yung mga parang mesh or perforated or may butas ng mga panels na ini-install sa itaas na parte ng mga gutter lines na humaharang sa mga debris or mga basura na pumasok mismo sa ating gutter, pero inaalaw pa rin ang pagpasok nito ng tubig mula sa ating bubong. For the downspout naman or yung gutter drain natin sa ating mga tubo, may tinatawag din tayong mga drain guards gaya ng mga ito para sure talaga na yung mga debris or yung mga lilit na basura ay hindi rin pumasok doon sa mga tubo at doon bumara. Well, bukod sa pag-install ng mga gutter guards, of course, kailangan mo rin from time to time i-check yung inyong mga gutters para alamin kung may bumabara doon. At syempre, linisan na rin ito. Well, kung gusto nyong bumili ng mga gutter guards or drain guards, I'll provide a link para sa mga products na ito. Check nyo na lang yung link ng mga product na ito doon sa ating description and comments below. So again, kung ayaw mong magkaroon ng accumulation ng mga debris or basura sa iyong gutter line, pwedeng solusyon dito ang mga gutter guards. Next mistake, using concrete gutters. Personal preference ko lang naman ito, but meron talagang maraming issue pag gumamit tayo ng mga concrete na mga gutter sa ating roofing compared doon sa gawa sa mga metal. So now, i-discuss lang natin yung mga pros and cons ng paggamit ng concrete gutters. Ang isang concrete gutter ay mas makapal compare sa mga bakal. Well, dahil na rin dito, masasabi natin mas mabigat ang isang concrete na gutter at dagdag ito sa structural load ng isang structure. So kung lindulin yung lugar nyo, I think hindi ko masasuggest ang isang concrete gutter. Ang isa pa sa kagandahan ng concrete gutter ay hindi ito kinakalawang. Hindi gaya ng mga metal na mga gutters. But dahil nga concrete at babad ito sa tubig, ay maaring merong growth ng lumot. Pag maraming tumutubo na lumot doon, ay pwede rin itong bumara sa mga drainage ng gutter. Mas mahirap ding i-maintain ng isang concrete gutter in terms sa waterproofing. Sa katagalan, especially yung mga waterproofing na paint type or paint applied, ay maaring mag-fade or numipis. At dahil doon, baka masira yung barrier para sa tubig ng gutter. Isa rin pag lumindol, ay maaring magkaroon ng crack. Kahit na sabihin natin hinaluan natin ng cement mix na waterproofing yung ating gutter, yung crack na yon ay pwedeng pasukan ng tubig. Pag nag-absorb ng tubig ang isang concrete, ay maaring sirain nito ang mga reinforcement bars o yung mga bakal sa loob, which will weaken ang ating mga gutter at meron na itong chance na bumigay or mag-collapse. Kapag nangyari yon ay hindi rin ganun kadali na palitan mismo yung concrete gutter na yon kasi again, kailangan ng semento, buhangin, graba at magbuhos or gumawa ng forma para doon. Unlike sa isang metal na gutter, kapag merong defect or merong sira ay mas madaling palitan kasi mas magaan. So yun yung mga issue ko all about concrete gutter. But kung gusto mo naman ganito, well, nasabi ko na sa iyo yung mga issue. Ikaw na lang bahala kung pipili ka between concrete gutter tsaka sa mga metal gutters. Anyway, yung mga concrete gutter, common yun sa mga inside gutters gaya ng merong mga firewall. Kaya kung meron kayong firewall at gusto nyo nang maglagay ng gutter doon, yun yung mga issues ng paggamit ng concrete
na mga gutter lines. Anyway, may ginawa na pala tayong video all about different mistakes sa ating mga roof designs. So ano-ano nga ba ang pwede nating gawing mali sa pagdi-design or pag-install ng ating mga bubong? You can check this video later. Again, ang link ay nasa description at comments below. Lastly, isa rin sa ating mistakes is ignoring birds. Yes, yung mga ibon na umaaligid, especially yung mga kalapate. Personally, isa ito sa problem namin dito sa aming roofing, yung dami ng kalapate sa area namin. Bukod sa ingay ng mga palaspas or kalabog sa aming mga metal spandrel or mga metal gutters, merong dalawang major problem na dulot ang mga kalapate or yung mga ibon na ito. Una, ang kanilang mga droppings or yung kanilang mga poop. Yung mga dumi kasi ng ibon, yung mga kalapate, walang amoy. Pero ito ay corrosive sa mga metal na gutter. Actually, kaya niyang lusawin yung metal na materials ng mga gutter, lalo na kung marami talagang kalapate or ibon na nagda-drop ng kanilang mga dumi doon sa ating mga gutter lines. So, kahit may pintura yung gutters nyo, pwede pa rin i-corrode or lusawin ng mga duming ito na galing sa mga ibon. Second na problema dala ng mga ibong ito ay ang pamumugad nila. Kasi merong mga shaded part ng gutter, especially yung naka-skillion or naka-overlapping na mga roof. Pwede dong mamugad yung mga ibon yon, at yung mga pugad ay gawa sa mga organic materials gaya ng mga patay na dahon, mga twigs, mga maliliit na sanga o mga dayami. Ganon. So, if naipon yung mga material na yon or mga debris na yon mula sa pugad ng mga ibon, maaring bumara ito mismo sa ating mga gutter drain. At of course, hindi na makaka-drain ng efficient yung tubig doon. So, ano nga ba ang solusyon para dito? Well, pwedeng gumamit again ng gutter guard para hindi dito magkaroon ng parang comfortable space or yung kayang magtago ng mga kalapati or yung mga ibon doon sa depth ng ating gutter line. So again, huwag pabayaan na tumambay yung maraming ibon gaya ng kalapate sa yung mga bubong or sa mga gutters dahil madadamage ito. Well, again, kung gusto nyong bumili ng mga gutter guards, check nyo lang yung link sa ating description or comments below. So, ayun ang ilan sa mga important details all about our roofing gutters. Sana nakatulong ang info ito para sa inyo. Kung merong katanungan or suggestion or opinion tungkol sa ating video ngayon, isulat lang ito sa ating comments below. At kung nagustuhan nyo ang video ito, please do leave a like, share, at kung hindi pa, please do subscribe. Muli, ito yung Kuya Architect. Deserve mo ang maayos at magandang bahay.